Noong pong nakaraang araw ng magsasaka sa Iri, naging panauhin pandangal dito si Secretary Alcalat. Nakita niya yung mga hinaing ng magsasaka, yung mga suliranin na napakahabang panahon na katulad dito sa lugar ng Masapang. Ang amin pong dam dito noong panahon ng 2004-2005, nasira po ito ng malakas na bagyo. Nagiba po ang dam. Isipin ninyo, 7,000 magsasaka po ang nagbe-benefit sa pagpapatubig. Kung kami magpapatanim, walang tubig. Kung kami mag-aani, malaki ang tubig. Kaya yung palay tuloy namin, nabubulok ang palay namin. Minsan ang magsasaka dito, walang inaani. So ito po ay naiparating ng ating mga magsasaka sa ating kalihim na yung pong kanilang problema dito po sa lugar ng Victoria, nabigyan po itong katugunan. Sa napakaiksi pong panahon, dumating po sa tulong po ng ating National Irrigation Administration, Region 4A, sa pagpaparating ng mga magsasaka, nagtulong-tulong po. Napakaganda pong pampasigla uli na napagtutuunan po yung talagang problema ng magsasaka. Unang-una sa pagtutuyo ng palay, yung pong post-harvest, hawak nyo na ang inyong premyo, pero nawawala pa po din dahil sa kawalan po talaga ng pagbibilaran ng palay. So alam ko po, binibigyan po natin kaunting panahon pa, ito po ay matutugunan. Tamang binhi na amin pong pinaparami sa Iri, kasama po ang field rice. Nung tayo ay mamasyal doon sa bukid ng Iri, nakita ninyo yung 8 varieties na angkop sa mga iba't ibang kapaligiran. Ipinatubo namin sa isang lugar na kung saan maisisigurado mo ang kanyang taas ng ani dahil naando na yung mga tinatawag nating yield reducing at saka yung yield limiting factors. Sa tulong ng Department of Agriculture at saka Bureau of Agriculture Research, sinimula namin ang pagpaparami ng mga bagong mga binhi. Ito ay sa ilalim ng proyektong Improving and Sustaining Local Capacity in Rice Research and Development through Unified Rice and Rice-Based General Educational and Technical Assistance o URGENT. Meron 3 components ang project nito. Ang unang-una nga yung training program na kung saan nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga teachers o professors ng mga state universities at mga manggagawa ng Department of Agriculture na walang collaboration sa Iri. Sila ay nabibigyan ng pagkakataon ngayon na makapag-training sa Iri upang makuha o matuto doon sa mga makabagong pamaraan, lalo na sa pagpapalahi ng palay. So ito yung isang component. Ang pangalawang component yung tinatawag na Technical Assistance Program o project. Ito yung kung saan kung merong halimbawa mga epidemics o mga malawakang problema na nangangailangan ng experts technical advice, ay ginagamit itong project nito upang sumuporta sa mga eksperto ng Iri at ng PhilRice upang sila'y pumunta doon sa lugar na yon at magbigay ng technical assistance. And then titingnan din, may follow-up visit para makita kung umubra o nagkaroon ng lunas yung kanilang ibinigay na technical assistance. Ang pangatlo at isa sa napaka malawak na layunin ay yung tinatawag naming seed production and distribution subcomponent. Ito ay naglalayon na yung mga bibisita sa Iri ng mga magsasaka, kalimitan sa kanila pag sinasabi namin na meron tayong mga binhi na ready na for climate change, ay nahingi sila ng binhi pero wala kaming maibigay kasi hindi namin na-anticipate na sila ay hihingi. Ngayon, sa bawat pagkakataon na sila ay makabisita dito sa Iri at sila ay hihingi ng binhi, makakapag-uwi sila ng binhing aming mga binabanggit. Ito yung mga binhi na dinevelop para sa climate change. Halimbawa, katulad noong dating hindi binabaha, ngayon ay binabaha. Ito yung mga binhi na tumatagal ng kahit 2 linggo na nakalubog sa tubig, mga stagnant water. Ang kalimitang binhi, pagka mga 3 hanggang 5 araw, patay na. Pero itong mga binhing ito, itong mga makabagong binhing ito ay tumatagal at nabubuhay sila kahit sila ay lumubog ng 2 linggo. Ang isa pang binhi, yung tinatawag naming sahudulan, ito yung mga drought-tolerant rice. Kalimitan kasi pagkatapos ng baha, susunod naman yung tagtuyot. So
So kung ang binhi ay naitanim mo ay may kakayahang mabuhay kahit mga 3 linggo o mga 28 diyas na halos walang tubig o ulan, ito'y nagsusurvive pa rin compare sa ibang variety. At ang pangatlong klase ng binhi ay yung medyo matibay sa nalagyan ng asin o kaya yung tinatawag nating saline-prone areas na kung saan pagka tumaas ang pagkaalat ng bukid ay itong variety na ito ay nagsusurvive. Ito yung project na ito, pinondohan ng Philippine government through the Department of Foreign Affairs na minomonitor naman at kino-coordinate ng Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research. Ang project na ito ay hindi lamang sa IRRI, ito ay may nakikipag-ugnayan sa mga state universities and colleges sa iba't ibang region ng bansa. Kasama rin natin dito ang PhilRice at ang Agricultural Training Institute at Bureau of Soils and Water Management. So, ang aming layunin talaga dito ay makatulong ang IRRI sa pagpapalaganap ng mga binhing kakailanganin ng ating magsasaka upang sila ay magtagumpay na makapag-ani sa gitna ng mga dulot ng climate change o nagbabagong panahon sa kasalukuyan. Bukod dito sa IRRI, tayo ay nagsagawa rin ng katulad ng ganitong pagpapatubo ng binhi sa Victoria, Laguna. Sabihin na natin magmula sa magandang binhi, patubig, tamang paglalagay ng fertilizer, tamang pag-alis ng tubig, at tamang paglalagay ng pataba sa tamang yugto ng buhay ng palay. Nakita namin yung potensyal ng isang palay na mapaani ng ganitong kataas, unti-unti nating isasalin yung kakayang ito sa magsasaka. Sapagkat ang magsasaka ay bibigyan natin ng pangangailangan nila sa mataas na binhi. Itong project natin, mayroong maganda, mayroon namang palay na medyo hindi naman maganda. Medyo, kasi mayroong palay na, yun nga ang nasabi ko, may palay na sa katihan, may palay na yung sinasabi nila sa maalat, may palay na sa palay tubigan. Pero talaga hindi naman nagpapahuli sa mga palay na yung dito, yung mga tanim ng farmers. Sa tingin ko, itong palay na itinanim natin, na project natin, tatanggapin ng mga magsasaka, lalo-lalo na itong itong 68, yung pantubigan talaga na palay, itong 2toto, itong 214. Yan ang mga magagandang palay. Ang kagandahan niyan, mahabang uhay, pati medyo matibay sa sakit, pati masinsin siya. Kung itanim mo siya, kahit na pa isa-isa lang, madami ang supling niya. Madami ang sibol niya, kahit pa isa-isa lang. Hindi katulad ng ibang palay, pag itinanim mo ng isa, hanggang doon na lang yun. Ang tutoto, tulad ng 214, talagang medyo lamang talaga sa pangkaraniwan na palay na itinatanim ng mga magsasaka dito. Napakalaking tulong sa amin yun, na ang palay na magawa ng paraan kung sa malaki ang tubig o sa walang tubig. Kami po ay nagpapasalamat na lahat po ng samahan po dito ng magsasaka sa amin dito sa Barangay Masapang, Bayan ng Victoria, na nabigyan agad na po ng aksyon. Ang tugon po namin, napakalaking tulong po sa amin yan dahil nung pag-ayos na ngayong irigasyon na to, nung inaayos ngayon ng irigasyon, at mamiminti na po ang po ng patubig at hindi na po babaha kahit na lumakas naman po ang ulan. Inaasahan po namin na talagang gaganda po ang ani po namin dahil naayos na po yung NIA sa tulong po ni Secretary Alcala at sa tulong po ng NIA. Atin pong pinasasalamatan ng DA BAR kasi sila po yung aming kasabalikat na sa pagtataguyod nitong project nito. At ito po ay 3 taong proyekto at naniniwala po kami na yung technical assistance, yung training natin sa mga
Pilipinong siyentipiko at ang pagpapalaganap ng mga binhi ay isa sa mga pangunahing pangangailangan ng ating self-sufficiency program. So ito po'y nakatali o nakalink sa ating self-sufficiency program para po ang IRRI ay maging kabalikat ng ating pamahalaan sa pagpaparami ng ani at nang sa ganon hindi na tayo umangkat ng bigas sa ibang bansa.